So magandang umaga po sa ating lahat. So good morning. So good morning po sa first timer. Okay po. So ngayon po dumako ho tayo sa Kapitulo 3 sa ating pong series ng Book of Romans. Let us read the Book of Romans chapter 3 beginning verse 1 up to verse 8. Okay po, sabi ho dito, ano nga ang kalamangan ng Hudyo? O ano ang pakinabang sa pagtutuli? Napakarami. Ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ano nga kung ang ilan ay hindi tapat? Ang kanila bang kawalan ng katapatan ay nagpapawalang saysay sa katapatan ng Diyos? Huwag na huwag mangyari. Hayaang ang Diyos ay maging tapat, kahit na ang bawat tao'y sinungaling gaya ng susulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at magtagumpay ka kapag ikaw ay hinatulan. Subalit kung ang ating kasamaan ay nagpapatibay sa katanungan ng Diyos, ano ang ating sasabihin? Ang Diyos ba ay di makatarungan sa paglalapat ng parusa sa atin? Nagsasalita ako para sa paraan ng tao. Huwag na huwag mangyari, sapagkat kung gayoy, paano hatulan ng Diyos ang sanlibutan? Subalit kung sa pamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana ang katotohanan ng Diyos sa ikaluluwalhati niya, bakit hinahatulan pa rin akong tulad sa isang makasalanan? At bakit hindi sabihin, gaya ng paninirang puri sa atin ng iba pang nagpapatotoo na sinasabi raw natin? Gumawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti? Ang kahatulan sa kanilang ay nararapat. So sa talatang ating binasa ngayon sa oras pong ito, ay ating makikita ang talatang pong ito na puro tanong na meron hong pagpapakita po sa Apostol Pablo at ipinakita ho niya na merong sagot. Siya na po ang nagtanong pero siya na rin po ang sumagot sa bawat kanyang katanungan. So ngayon po ang aking pong panibagong tatalakayin ho natin sa series ho natin ng Book of Romans ay aking pong binigyan ho ng pamagat na objections that demand answers. Mga pagtutol na humihingi ng sagot. Let us pray po. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayon po Panginoon sa magandang araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat dahil kami po ay sama-sama hong sumasamba sa iyo, aming Ama. Sama-sama ho kami ngayong makikinig ng iyong mga mensahe mula sa iyong banal na salita. Nawa po ang aming mga puso ay gawin ho ninyong isang matabang lupa upang hindi masayang ang binhi na ihahasik po ninyo sa puso ho namin, aming Ama, at maintindihan ho namin ang tunay na kahulugan ng mga mensahe na iyong ipinabatid kay Apostol Pablo. Aming Ama, nawa po sa iglesyang ito na pinagkatiwala niyo sa amin, nawa po ang iyong dakilang pangalan lamang ang patuloy na maparangalan, maitaas sa dakong ito. Salamat dahil ikaw po ang Diyos na tumatawag ng maraming kaluluwa. Maraming tao pang dalhin ninyo sa iyong iglesia upang mapabiyang, upang isang araw ay yung kunin, Panginoon, at dalhin doon sa kalangitan. Salamat po, aming Ama, basbasan niyo po ang aming paikinig ng iyong mga salita. Sa iyo lamang po, aming Ama, ang papurit parangal sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen at Amen. Sabihin niyo sa katabi ninyo, makinig kang mabuti ng salita ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Salamat na lang na wala na ang sakit na shingle. Kasi alam ko lang po ay shingle bell. Okay po. So, again po sa mga talata na ating binasa, ay makikita ho natin ang katanungan ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. So he reminds them that what they need is not the outward expression of religion, but an inward work of grace that converts the soul and makes the sinner right with God.
Hindi mahalaga ang panlabas. Again, hindi mahalaga ang anyong panlabas ng relihiyon. Ang mahalaga ho dito, kundi ang panloob na pagkatao ng isang tao. Amen po ba? Kasi aanihin po natin, mga kapatid, ang pagiging active ho natin sa relihiyon. Na meron ho tayo, hindi ho natin naiintindihan ang biyaya ng Diyos na siyang magpapabago sa ating panloob ng pagkatao. Kasi ang mahalaga ho dito, mga kapatid, ang isang reliyosong tao ay meron hong pagbabago na makikita sa kanyang buhay. Amen po ba? Kasi kahit anong simbahan ang ating puntahan, kung wala na hong kapangyarihan, yung salita ho ng Diyos para magpabago sa buhay ho natin, walang silbi yung simbahan na ating dinadaluhan. Amen po ba? Kaya sa talatang ating binasa, ay nakita ho natin dito, actually ito po ay nasa chapter 2, yung kanyang mga previous na sinabi ho ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ay tinaguriang a traveling evangelist missionary. So nagpupunta ho siya sa mga syudad, sa mga templo ng mga Hudyo upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan po ng tinatawag ho nating pananampalataya kay Kristo Jesus. So Paul is asking and answering questions that the Jews, they were raising objections to the message of salvation by grace through faith. And these objections needed to be answered. So dahil ang mga Hudyo po, mga kapatid, ay hindi sumasang-ayon sa tinatawag ho nating aral ho ng biyaya or known as the grace. So through faith. Kailangan masagot ito ni Apostol Pablo para maintindihan ng mga mambabasa ng kanyang sulat. At especially ito po ay ang iglesia ho sa Roma. So kaya tignan ho natin ngayon at aralin ho natin ho ngayon upang malaman ho natin ang tunay na kasagutan sa bawat tanong na ito. Handa na po ba kayo? Number 1 po, why, verses 1 up to verse 2 yan, why bother with religion? Bakit naliligalig sa relihiyon? Ang problema po sa tao, hindi ang Diyos ang hinahanap. Again, ang problema ho sa tao ho ngayon, hindi ang Diyos ang hinahanap niya, kundi ang hinahanap po niya ay ang relihiyon. Yan ho ang kanyang hinahanap. Kung ano po ang sikat, yan, doon sila sumisimba. Kung sino ang majority o mas marami ang bilang ng miyembro, doon sila. Kaya minsan po, ang relihiyon po ay nagiging social life na lamang. Amen? Yung bang, punta kami sa mall kasi meron simbahan doon. Mas maganda dahil pagkatapos ng simba ay meron kaming galaan. Wala namang problema po eh. That is a marketing strategy ho ng mga churches ho ngayon. Bakit po? Kasi ang Pilipino, especially ho tayo, mga kapatid, mahilig ho tayo mag-mall. Say amen to that. Pero kaming mga mayroon ng kaedad, wala na ho yan eh. Tama po ba? Yung mga malapit na. Amen. Hindi malapit na umuwi sa langit ha. Ibig sabihin, ito ho yung mga tao na, Daddy, Mami, gala tayo. O sige, gala tayo. Pero mga ilang minuto. O sige, kayo na lang. Dito mauupo na lang ako ha. Bakit? Kasi nangangawit na hong maglakad. Ganyan ho ako mga kapatid Sabi ko, talagang dumarating talaga ho sa tao po na minsan, siyempre bata, may mga anak kang bata. Bata, siyempre gusto ho ng mga bata pong ano po? Gumala. Pero siyempre kinakailangan maki-join ako. Kaso ang problema, napaka-KJ ni Daddy. Bakit? Sino na naglalakad? Si Daddy na doon sa sulok ng Robinson, nagpe-Facebook. Nag-i-enjoy na lang ho ako doon sa isang sulok. Sige, gala kayo, dyan lang kayo, dito lang ako. Di ba? O siyempre, pag ikaw ay, ang utak mo, ang isipan mo, gustong gumala, ay doon tayo sa magandang simbahan, air condition. Amen? Gusto ko doon tayo, Daddy, Mami, kasi pagkatapos ng simba, may Jollibee agad. May McDonald's agad.
Di ba? Kaya minsan po nakakasama ho natin yung mga mahal natin sa buhay na ayaw sumimba, nakakasimba sila dahil majority ay mas maganda. Tama po ba? So ganyan minsan nagiging social life na lang ang relihiyon. Kung sino yung mas marami, kung sino yung mas maganda, dun ho tayo. So papasok o magsisimba, lalabas sa simbahan na walang nangyayari. Yun ang problema, mga kapatid. Ano nga ba ang pagkakaiba ng sumisimba sa sumasamba? Ano ba ang pagkakaiba ho nito? Yung sumisimba sa sumasamba. Dami hong tao ngayon kalahon ninyo, sumisimba lang ho sila dahil yun ang kanilang tungkulin. Tama? Sumisimba ho sila dahil yun ang kanilang nakagawian na. Ang kanilang panampalataya. Na kinakailangan every Sunday go to church kasi ito yung naagawian ni mami at ni daddy na kinakailangan gawin ko rin. Kaya maraming mga Pilipino na sumisimba. Pero wala nangyayari after na sila ay magsimba. Samantalang ang pagsamba, mga kapatid, ay ganito. Dadalo ka sa simbahan, nakatuon ang isipan mo sa Diyos sa pagbibigay ng luwalhati sa Kanyang pangalan at matamang nakikinig ng salita ng Diyos. Nandiyan pa ba kayo? Ganyan ho yung sumasamba. Yung sumisimba, pupunta sa Living Light, maikikamay sa kapatid, shake hand, wala na raw COVID-free, shake hand. Actually, sa Batangas, ganun ho nun. Pumunta ho kami, wala na talaga. So parang ang COVID na lang ngayon ay, parang lang siyang trangkaso na lumilipas, nawawala. Amen. So ngayon, yun ang ginagawa ho natin, shake hand, and after ho ng shake hand, uupo ka, tapos sasabihin ng song leader, everybody stand up and let us worship the Lord. Sometimes gagawin mo, tataas ka ng kamay, may ikipalakpak ka, and after ng praise and worship, uupo ka, and then maikinig ka ng salita ng Diyos, and then after that, what's next? Ano nangyari? Ano ang susunod? Walang transformation. That is simba. While the samba, habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, may ginagawa ang Diyos sa puso mo. Yun kayang pinakaimahalaga sa buhay ng isang tao. Bakit ka pa pumupunta sa simbahan para merong kang makuha mula sa salita ng Diyos? Yan ang dahilan kung bakit tayo po ay sumasamba. Merong ginagawa ang Diyos. Sana po ay hindi katulad ng larawang ganito, pakikita. Yan, tingnan niyo, ano pong ginagawa ho nila? Ano ginagawa ho nila? Sila po ay nagsi-cellphone. So walang problema kung nagsi-cellphone ka dahil kung ikaw naman ang application naman ng Bible ay nasa cellphone mo, papaano? Tinitignan mo. O kaya, sundot-sundot, tumupunta ka sa messenger, ano kaya message ng ng kaibigan ko? Baka meron kang hinihintay kaya sometimes sumisilip ka sa messenger. Mga kapatid, kung ikaw ay sumasamba, hindi mo titignan ang messenger sa cellphone mo. Ang titignan mo ay ang messenger ni Lord habang ikaw ay nakikinig sa Kanya. Say amen to that. Sa kinakailangan makatanggap ka ng mensahe mula sa Diyos. Kaya kung ikaw ay sumasamba, mataman kang nakikinig ng salita ng Diyos. Again, sumisimba lang tayo pero hindi tayo sumasamba. Gusto kong pagdiinan sa inyo ngayon, mga kapatid, ang mensaheng ito.
Sumisimba lang tayo pero hindi tayo sumasamba. Yan ho yung tanong ni Apostol Pablo. Paano ba ang isang tao ay naliligalig lang sa kanyang relihiyon? Naliligalig ang isang tao sa kanyang relihiyon kung hindi nga siya sumasamba. Kung siya po ay sumisimba lang. Amen po ba? Mas ginagawa ng tao, ano ho ba yung sumisimba? Mas ginagawa ho ng tao ang mga ritual na kailangan gawin ng isang miyembro o ng kasapi ng isang relihiyon. Katulad ng Judaismo, they were fanatic, they were dogmatic, ang mga Hudyo sa kanilang relihiyon na Judaism. Yan ho yung issue nung panahon ni Apostol Pablo. Kahit na po mananampalataya ho ni Kristo Jesus, yung kaanib ho ng iglesia ho doon sa lugar ho ng Roma, meron pa sumisipat pa ho sila sa kanilang dating panampalataya na Judaismo. Hindi pa rin ho nawawala sa kanila yung kanilang dating paniniwala. Yan din ho ang problema minsan sa panahon ho natin ho ngayon. Maraming mga Pilipino, reliyoso, pero walang tunay na pagkaunawa patungkol sa Diyos. Again, ang tunay ho ng pananampalataya, ang tunay na isang tao na nakaanib ng isang relihiyon, dapat naiintindihan niyang mabuti ang mga bagay ho ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi dahil, kinakailangan makita ko ni Pastor Ray. Nakailangan maaga ako. Kinakailangan present ako. Pero hindi ho natin naiintindihan ang mga patungkol sa Diyos. Kaya ito yung tanong ho ni Apostol Pablo. Ang tanong niya, paano naliligalig ang isang tao sa kanyang relihiyon? Yun po yung sagot niya. Bakit po? Kasi kung ang kanyang kaisipan ay nakatuon lang sa mga ritual na ginagawa ng pananampalataya ng relihiyon, pero hindi ho na nakikita ang mga bagay ho na gusto ho ng Diyos na mangyari sa kanyang buhay, doon lamang nahiligalig ang isang tao. Kaya sabi ho ni Pablo, ang tanong ho ni Pablo, he was not saying that being a Jew or being circumcised had no gains. Hindi niya sinasabi na ang pagiging isang Hudyo o pagiging isang tuli ay walang pakinabang. Hindi niya sinasabi ho yun. In fact, sabi ho ng verse 1, it is vain to be a Jew, yung kanyang katanungan. Wala kabuluhan ba may isang Hudyo? Basahin natin ang verse 1. Ang sabi ho ng verse 1, ano nga ang kalamangan ng Hudyo? O anong pakinabang sa pagtutuli? Since being circumcised, natalakay natin sa chapter 2, verses 25 up to verse 29, natalakay ho natin yan ang pagtutuli. And knowing that the law, pinalakay ho natin yan mula verse 17 up to verse 18 ng chapter 2. And teaching others about the law, chapter 2 ho yan, verses 19 up to verse 20. So, cannot save the soul. Hindi makapagliligtas ng tao ho yan. Kaya pinakita ho, yung ating previous sermon ng ating Bible series, nakita ho natin ho doon na yung circumcision, yung pagsunod ho doon sa law of Moses, hindi ho yan ang makapagliligtas ho sa atin. Amen. Hindi ho yan. Kahit isa pang Hudyo ang isang tao, tuli ho siya, alam ho niya ang kautusan, pinapakita ni Apostol Pablo na hindi pa rin maliligtas ang isang tao. Kasi kung tunay na kaligtasan ang pag-uusapan ng mga kapatid, ito ho yan eh. What is the point in being irreligious? Ano ho yan? Ano ba ang silbi ho ng pagiging isang religyoso? So Paul now wishes to say that his comments about the Jew and about circumcision lead to conclusion that there is no advantage in belonging to that community of people. Bagamat sila po ay bayang pinili ho ng Diyos at may tipan sa kanila ang Diyos at nalalaman ho nila ang kautusan ho ng Diyos, still, they are sinners. Sila po pa rin ay makasalanan pa rin na kailangan ho nilang manampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya kung ipamumukha ho ng bansang Hudyo, ng bansang Israel, kami, mga tuli kami, kami, mga alam namin ng kautusan ni Moses, kami, gumagampan kami ng 10 kautusan. But in the sight of God, still, they are sinners. Makasalanan pa rin sila.
na kinakailangan nilang maniwala pa rin sa sinuguho niya. Who is Jesus Christ. Jesus Christ. Mahalaga, paniwalaan nila kung sino yon. At sino yon? Si Jesus. Pero ano ginawa ho nila? They were rejected the Jesus Christ. Kaya still, kahit anong gawin ho nila, kahit yun pa rin ang tinitigan nila, kautusan, tuli sila, still, they are sinners. Again, hindi sa pag-aanib ng reliyon, kahit sa KLDC mga kapatid, hindi ka maililigtas ng pag-aanib ho natin o pagdaldalo ho natin sa KLDC. Kung hindi ka pa rin sasampalataya sa Panginoong Hesus, hindi ka pa rin maliligtas. Amen. Yan ho yung gusto kong ipakita ho sa inyo. Hindi ho tayo katulad ho ng ibang panampalataya, sumapi kayo sa amin, kayo ay maliligtas. Pasok kayo sa simbahan na ito, kayo ay maliligtas. Tandaan ho natin, hindi makapagliligtas ang pagpasok o pag-anib sa anumang relihiyon o panampalataya. Ang makapagliligtas ho sa atin, walang iba, si Jesus, kung sasampalatayanan mo siya sa puso mo. Na si Jesus ay namatay para sa iyong kasalanan, ikaw ay maliligtas. Amen? So tandaan natin mga kapatid, ang kaligtasan na hindi by group. Katulad ho na sinabi ko sa inyo sa ating previous sermon, ang salvation is not by group. Salvation is individual. Isa. Tandaan ho natin mahalaga, dapat maintindihan ho natin at dapat ipaunawa din natin sa ating mga mahal sa buhay na kinakailangan pa rin silang magsabi, Lord, I believe. I believe you died for my sin. I believe you are buried for my sin. I believe that you are rose from the dead because of my sin. Dapat yan po ang ating maipaunawa sa ating mga mahal sa buhay. Hindi porket sumasampalataya ang magulang, ay ligtas na rin ang kanyang mga anak. Hindi pa rin po. Kaya nga po, mahalaga tayong mga magulang. Ang laki ho ng ating gampanin. Na hindi lang basta yung ating batang inalagaan, isinilang at ating pinalalaki sa daigdig na ito at hindi ho natin pinakikialaman ang kanyang kaligtasan, kawawa po ang batang ating inalagaan. Kaya mahalaga po habang pastit pa lamang ho sila, kaya tama po ang banal na kasulatan na habang bata pa lamang ang ating mga anak ay turuan na ho natin sila ng mga aral ho ng Diyos upang sa kanilang paglaki ay hindi nila makalimutan ang mga aral na ito. Amen po ba mga kapatid? Kaya napakahalaga ho sa atin bilang isang magulang. Ilan ang anak mo? Dalawang kaluluwa yan. Isang kaluluwa yan. Mahalaga. Ipaunawa natin sa kanila ang kahalagahan ng kaligtasan. Yan ho yung ating pong tinatalakay sa Book of Romans about salvation. Makukuha ho natin yan through righteousness of Jesus Christ. Kailangan mapakinggan ng ating mga anak ang kaligtasan. Tayo mga magulang, ipagtulakan ho natin ang ating mga anak sa simbahan. Pinag-uusapan ho namin nila ng isang araw. Kasi meron ho tayong dating kasama sa church sa ating po unang simbahan. Dahil ako po ay teacher, ito po ay maliit pa lamang, parang preschool pa lamang ho siya noon. Hindi siya marunong bumasa. Na-burden po ako. Sabi ko doon sa magulang, sabi ko, Brad, tuturuan ko anak mong bumasa. So, pastor po ako. So, nag-raise ko tayo ho ng school dati ho sa kabila. So, na-burden po ako kasi po, walang alam talaga ho yung bata nung pumasok. So, sabi ko ho sa magulang, tuturuan ko yan, pagtsatsagaan ko yan. Tinuruan ko 1 buwan. Tinuruan ko bumasa ng abakada.
ng rhyme. Tinuruan ko po. Paano ka makailan? Nag-post sa Facebook. Graduate na ng medtech. Sabi ko, oh, praise the Lord. Sabi ko nung magulang sa akin, Pastor, may bahagi ka sa estudyante mo. Nag-graduate na po. Oo nga po, Sumagi ko sa isipan ni Lani. Sabi ni Lani, kala mo, napakaganda. Ang pag-unlad ng isang bata ay depende yan sa magulang. Pag ang magulang po, sinuportahan ho niya ang kanyang anak, kahit mahina ho ang anak ho natin, sinuportahan mo ang anak mo at itinulak mo sa simbahan, panalo yan. Pero kung isang magulang ho tayo, hindi ho natin itinutulak sa simbahan, saan mo siya itutulak? Sa maling barkada? Di ba makihon niyo mga kapatid? Kaya malaga po, ang ating mga anak, itulak ho natin sa simbahan. Dahil malaki ang nagagawa ng simbahan para sa kinabukasan ng mga anak ho natin. Naniniwala ho ba kayo doon? Kasi kita ko yung product Kita ko yung bata Bagamat mahina ho yung bata, pinagtsagaan ho natin at sinuportahan ng kanyang mga magulang at yung bata po na involved sa ministry. Ngayon po, panalo. Pero yung kasabay ho nung sinasabi ko hong bata, hindi ho nakatapos. Wala ho. Kasabi ho nila, tingnan mo, ang laki ng pagkakaiba ng isang magulang, sinuportahan ho yung anak at itinulak sa simbahan at yung magulang walang pakialam sa bata. Hindi sinuportahan kahit sa edukasyon, hindi pinag-aral. At hindi itinulak sa simbahan. Ano ngayon? Wala. Kaya laki ho ng factor ho ng church. Kaya kung isa kang magulang, hindi mo tinutulak ang anak mo sa simbahan, nagkukulang ka. Kasi laki ho ng tungkulin ho natin sa Diyos para sa ating mga anak. Nandiyan pa ho ba tayo? Kasi individual ang salvation Tama po ba ako? Hindi porket Christian ka, ligtas ang mga anak mo. No. Kinakailangan ipaunawa mo sa mga anak mo, anak, ako ligtas ako. Nanampalataya ako kay Kristo Jesus. Kailangan mo rin manampalataya. Kaya itutulak kita sa simbahan. Ipapaunawa mo na ang pagsimba mo ay papunta sa pagsamba. Naku, ano niyo mga kapatid? Huwag lang mo pagsimba, kinakailangan pagsamba sa Diyos. Seryoso ang paikinig mo para magkaroon po ng tunay na transformation sa buhay po natin. Amen po ba? Kalawin niyo sa Batangas, makinig kayo mabuti. Nung hindi pa po, walang KLD sa Agoncillo, Batangas, yung mga bata ho natin ho doon, wala hong honors. Pero nakagraduate ho sila, lahat ho sila with high honors. Pangunan niyo po. Bakit po kasi yung mga magulang ipinagtulakan po saan? Sa simbahan, kaya panalo po ang mga kabataan ho natin sa Agoncillo. Yan ho sinasabi ko sa inyo, malaki ang nagagawa ng church sa ating mga anak. Kausap ko kahapon ng isang tao. Sabi ko, Brad, alam mo yung tama Hindi pwede makipamatok ang isang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Sabi ko ng kausap ko, Pastor, huli na lahat Yes, huli na nga lahat. Pinaniniwala ako, hindi pa naman Kung ano yung magagawa mo ngayon para i-save mo ang anak mo sa isang lifetime commitment na isang araw po ay pagsisihan ng anak mo at isang araw baka pagsisihan mo din. Hindi pa naman Sabi ko, hindi pa naman kasal Kung pwede hong i-save panahon natin, i-save mo natin. Kasi kung ikaw na isang magulang, alam mo yung tama, alam mo yung nasa Bible, gagawin mo kung ano ho yung tama para sa mga anak mo. Hindi mo ba sabihin sa akin, Pastor Ray, may sarili siyang desisyon Yes, meron siyang desisyon, pero meron kang tungkulin. Anong tungkulin mo? To remind them.
Nakuha mo niyo mga kapatid, hindi ako nagagalit. Gusto ko lang, actually, nung kausap ko yung taong sabi ko, kasi pastor niyo ako eh. Kaluhin niyo kung yung isang pastor, na alam mo na mali naman ho mali yung desisyon ho ng miyembro mo. Siyempre sasabihin ng pastor, bro, ito yung tama eh. Dapat ito ang ipagdigdikan natin sa ating anak. Kung ano yung tama. So tahimik sa nakikinig sa akin, alam ko may ginagawa ang Diyos. Na hindi ba pwede makipamatok ang isang manampalataya sa hindi manampalataya. Never, cannot be. Kahit magbaruan ka pa. Wala eh. Kahit baliktarin mo ang Bible, hindi mo pwedeng paikutin ang Bible sa sarili mong desisyon. Kinakailangan sumunod ka kung ano yung sinasabi ng Biblia. Amen po ba? Hindi ka magtatagumpay kung paiikutin mo sa kamay mo ang Bible. No. Kinakailangan ikaw mismo ang umikot sa Biblia. Naintindihan niyo mga kapatid? Kung ano yung sinasabi ng Bible, gawin mo. Sabi ng Bible yan eh. Ang liwanag eh. Turuan mo ang bata sa daan ng tama. Para sa kanyang paglaki, alam niya kung ano yung tama na pipiliin niya sa buhay na ito. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya kailangan makinig ang ating mga anak patungkol sa salvation. According to the grace of God, yung biyaya ni Kristo Jesus para sa kanyang kaligtasan. Ito ang sagot ni Apostol Pablo sa mga tanong patungkol sa Hudyo. Verse 2 po, there is value in being a Jew. May halaga sa pagiging Hudyo. Nalako nung araw, pag nanonood ako ng sinakulo, sino nito nakapanood ng sinakulo? O, yung mga anak ko natin, yung kayo mga kabataan, hindi nyo na alam yan eh, di ba? Hindi nyo alam yung sinakulo. Noong araw, sinasarado ho yung street, tapos naglalagay ng malaking entablado, tapos yan, maglaano sila ng drama. Yung sinakulo, yun ay drama patungkol sa buhay ni Kristo. O, para doon sa mga kabataan natin ngayon. Ano ba yung generation nila? Anong gen sila? Gen Z? Tama ba? Hindi na Gen Z. Ano sila? Si Saraida, paano nabanggit mo yon? Ano ngayon generation nila ngayon? Gen Z? Ah, okay. Akala ko vitamin C yun eh. Gen Z, okay. So, hindi na nila alam ho yun eh. Naalala ko nung araw, lagi na-input sa mind ko, yung nagpaparusa sa mga kay Kristo na nakasuot ng yung Roman Jew. Akala ko, yun ay mga Hudyo. Oo. O kaya sabi ko, oy mga Hudyo, kasi naka-costume na yung Roman soldier. Sabi ko sa mga kalaro ko, yung mga Hudyo, yung papatay kay Kristo. Yun pala, nung nalaman ko, hindi naman sila mga Hudyo. Sila po ay mga Romano. Kaya Roman soldier ho sila, under of the Roman Empire. So yun ho yung alam ko ho nung araw. Ngayon, pag-usapan natin, saan originated ang salitang Jew? The English term Jew originates in the biblical Hebrew word, Yehudi. Yehudi meaning from the kingdom of Judah. So galing ito sa Torah or the 5 books of law. Ang salitang Jew ay nagmula siya sa tribo ni Juda. Why? Si Juda kasi po ang pangunahing tribo ng bansang Israel. Kaya ang sagot ho ni Pablo patungkol sa Hudyo, may halaga ba ang pagiging isang Hudyo? Mahalaga ba ang pagiging isang Hudyo? Ano sabi ho ni Pablo? Basahin natin, verse 2. Napakarami, sabi ho ni Pablo. Ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Kaya sabihin, walang halaga ang pagiging Hudyo. No, may halaga sa kanila. Ang tanaw niya po sa Pablo, napakarami ang kahalagahan ng pagiging isang Hudyo. Kasi nasa kanila, ipinagkatiwala ang aral ng Diyos. Kaya kung tutusin po, madali ho silang maligtas. Dahil may kaalaman na sila sa mga utos ng Diyos. Sa kanila pinagkatiwala ang kautusan ng Diyos. Ito ang Old Testament. Pero alam nila na hindi kayang gawin ng kautusan. Alam mo yan eh. Alam mo namang Hudyo yan. Hindi nila kaya.
So parang mga anak ho natin, tayo mga manampalataya, kung ituturo ho natin ang tamang aral ng kaligtasan sa mga anak ho natin, yun ang sinasabi na advantage ng isinilang sa Christian family. Amen? Kaya kung ikaw mag-raise ka ng isang family, make sure yung iyong mapapangasawa is Christian. Amen? Kailangan Christian. Para habang, kung kayo po ay mag-asawa na, habang lumalaki po, yung inyong mga anak, alam ng mga anak ninyo kung saan pupuntang simbahan. Hindi yon, anak ka, sa first Sunday, sa amin ka. Doon ka sa malaking simbahan. Yung anak mo, ay yung ikaw, doon tayo sa kay Elisa sa second Sunday, ha? Kaya yung anak ninyo, lalaking sakang. Walang diretsyo. Bakit po? Sa malaking simbahan yung kanan, ay kanan kaliwa. Sa kanan naman ay sa KLDC. Kaya paglaki po, sakang. Di ba? Kasi ang gusto ho ng Diyos, straight. Iisa lang. Kaya kung iyo magiging life partner, hindi mo kapanampalataya, papaano? Papaano ang mga anak mo? Nakuha ninyo? Kaya ang laki ho ng advantage sa Christian family. Kasi itinuturo na ho natin sa ating mga anak ang aral ho ni Kristo. Para sa paglaki ho nila, panalo ho sila. Nala ko tuloy ho sila Rainbow noong araw. Siyempre, Christian family ho kami. Si Rainbow sa si Gina. Tinry ko ho, pinanood ho ng sine. I think siguro si Rainbow no parang 5 ka ba no Rainbow? No. Parang mga 7 ganon, 7. Tapos si G niya mga 5 ganon. Tama ba? Hindi nila maalala. Ako nakakaalala. Matanda na kasi sila eh. Ako malakas pa memory ko eh. Okay. Kinig kayo mabuti ha. Pinaranas ko sila, punta kami sa Alabang Twin Cinema. Hindi, wala pa yung town center. Yung sinaunang town center pa nung araw. Punta ko sila. Alam anak, sino tayo sine? Eksperimento lang to. Pagpasok ko namin, sabi ni Rainbow, ba't madilim, Daddy? Ayan, isisimula na. Ba't madilim, Daddy? Pagpasok na, nakita ho nila, Daddy, laki ng television. Kasi nga, inosente ho sila. Nakuha niyo. Ang alakala lang ho nila, yung sinihan, ay television. Bakit ko po ginawa ho yun? Ginawa ko ho yun para makita ho nila ang kaibahan ng sinihan sa television. Gumagawa ho ako ng tinatawag ho nating pagbibuild sa pananampalataya ng aking mga anak sa Diyos. Pinaranas ko po ang mga bagay na ho yun. Yun ho yan. Para hindi sila inosente, wow, ganito pala ang television sa labas. Pag nasa loob kami, ang liit ng television. Pero hindi sinasabi ko sa kanila, anak, hindi television yan. Ito ay nasa loob tayo ng sinihan. Para makita natin mas maganda ang ating panunood ng pelikula. Nakuha ninyo? Kasi balik ko tayo, malaki ang panagutan kasi ng isang taong pinagkatiwalaan ng kanyang mga salita. Yung pang ang anak natin na habang bata pa sila, natuturuan natin sila ng aral ho ng Diyos sa paglaki nila, sububok man sila ng mga bagay ho ng mundo o sa paggawa ho ng kasalanan, makikita ho nila ang pagkakaiba ng isang Kristiyano sa hindi Kristiyano. Nakuha niyo mga kapatid? Kasi hindi ho natin mapipigilan yung mga anak ho natin eh. Nakuha niyo mga kapatid? Hindi na natin kayang pigilan yan pag lumaki na ho yan. Oh. Ako nga akala ho ninyo gusto kong pigilan pong anak ko. Sabi ko, anak, huwag ka na maglaw ng malaki. Meron siya sariling desisyon eh. Ang sa akin lang ay paalala, anak. Pwede mo nang patayin yung
Yung daga sa lason. Dahil lang sa daga, maglaloan ka para mapagawa mo yung kusina mo. Hindi, Daddy, gusto ko lang mapaganda yung bahay. O sige, ikaw yan eh. Tawa siya oh. Eh kasi hindi ko na nga kayang kontrolin kasi malaki na. Nakuha niyo mga kapatid? Pero yan po yung inalagaan ko yung mga yan sa salita ng Diyos. Nung maliit pa lang sila, nauupo sila sa aking panan at nakikinig sila ng mga Bible story. Alam mo nila yan eh. Alam ko rin naman po mga kapatid na sumubok sila sa mga bagay ng daigdig na ito. Alam mo nila yan. Sabi ko nga sa kanila, mga anak, kahit hindi pogi, basta mananampalataya. Basta anak ng Diyos. Yan ho yun, talaga hong matamang sinabi ko sa kanila ho yan. Mabuti na lang. Binigyan sila. May takot sa Diyos at anghel pa. At gwapo pa. Aming sangka pa. Bakit? Kasama pa sa ministeryo. Di ba? Ang sarap kasi kung ang buong pamilya mo kasama mo sa ministeryo, naglilingkod kay Kristo. E paano ko yung anak mong ito, pinabayaan mo, hindi mo tinuruan ng salita ni Kristo. Pinabayaan mo ang kanyang kaligtasan, paglaki niya. Magdi-decide siya kung ano ang gusto niya at sasabihin niya, Mami, Daddy, wala kang pakialam sa akin, buhay ko ito. Pero dahil pinulaan mo siya ng binhi ng salita ni Kristo Jesus, yung salita ho ng Diyos ho yun ang gagamitin ng Diyos at makikita niya ang malaking pagkakaiba ng hindi Kristiyano at Kristiyano. Sila yan eh. Totoo lang, kala ho niya itong anak ko si Rainbow. Siguro, nalilit na ho siya ngayon. Bali, anak pa naman kita eh. Ubok ho yan isang araw. Nagpaligaw ho ng unbeliever. Ano year mo yan, Rainbow? Third year ata yan, no? Third year. Sinumbong sa akin ng principal. Eh, yung principal po, kakutsaban ko. Nagtuturo din ho ko doon sa school nila. Sabi sa akin ng principal, Pastor, bakit po? Pagwawalan ho niyo yung anak ninyo, bakit po? Boyfriend na ho si ganito. Ganun ho ba? Ang sama ho, Pastor, may TV yun. Yung sinasabi ho niya, kamag-anak niyo yun ha. Tingnan niyo, may concern sa akin yung yung principal ha. Kamag-anak na ho niya yun. Pero hindi manampalataya. Sabi ko kay Rainbow, Bok, hiwalayan mo na yan. Sabi ko sa kanya, hiwalayan mo na yan. Hindi tama yan, anak. Hindi mananampalataya yan. Buti na lang ho, marunong makinig ho ang anak ko. Hiwalayan ho niya. Bakit po? Malaki ang nagagawa ng advice ng magulang. Malaki ho. Ay sabi ko sa kausap ko kahapon, hindi pa uli lahat. Hindi pa naman kasal eh. Guide mo sila kung ano yung tama. Ngayon, kung sa kabila ng lahat, nagsabi ka na kung ano yung tama at hindi sila nakinig, sila na bahala. Basta ikaw may ginawa ka. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya ang laki ho ng responsibilidad ho ng isang manampalatayang magulang para sa kanyang mga anak. Para itong mga anak na ito, paglaki ho nila, makita ho nila, ay ganito pala. Kasi sumusubok talaga ho yan eh. Intindi ho nating mabuti. Kahit nasa Christian family ho tayo, sometimes, kumigewang ho ang panampalataya ng mga anak ho natin. Sometimes, sumusubok ho yan eh. Gumagawa ho ng kasalanan yan.
Pero ang kagandahan nito, nakapunla ka na. Naka-first base ka na sa kanila. Nandun na yung Word of God sa puso nila. Kung sakaling nadulman sila, sinubok nila ang mga bagay ng gawa ng kasalanan, makikita ho nila malaki ang pagkakaiba ng isang taong na mananampalataya na gusto mo na maging maayos ang buhay mo sa Panginoon. Amen? So, yan ang mga Hudyo. Madali ho silang maliligtas dahil nasa kanila ang kautusan ng Diyos na makapagpapaliwanag sa kanila. Kung depende po ito mga kapatid ha, kung sasampalataya sila sa Panginoon. Let's proceed now sa Roman number 2. Why bother with responsibility? Bakit naliligalig sa responsibilidad o tungkulin? Sagot ho niya, verse 3, has God, sabi ho ang tanong niya, has God forsaken us because of sin? Tinatalikuran ba tayo ng Diyos dahil sa kasalanan? Anong sabi ho na po sa Pablo? Romans chapter 3, verse 3, ano nga kung ang ilan ay hindi tapat? Ang kanila bang kawalan ng katapatan ay nagpapawalang saysay sa katapatan ng Diyos? For what if some did not believe, will their unbelief make the faithfulness of God without effect? So in this second question, the Jews are basically saying that they have failed to live up to their end of the covenant. Alam ho nila na fail sila eh. Dahil ginusto ho nilang hindi maniwala sa Panginoong Jesus. Did not believe is the verb pistio. Ang ibig sabihin ng pistio is to exercise faith. Mga kapatid, hindi pupunta ang isang tao sa impyerno dahil makasalanan siya. Again, hindi pupunta ang isang tao sa impyerno dahil makasalanan siya. Pupunta ang isang tao sa impyerno dahil pinili niya na hindi maniwala o sumampalataya sa Panginoong Hesus. Period. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Pero habang buhay ang tao, bibigyan siya ng chance ng Diyos. Mabuti ang Diyos. Maniniwala ho ba kayo, God is good? Hello, God is good? Yes, God is good. Kaya yung tanong dito, nawawala ba yung katapatan ng Diyos? Hindi po mga kapatid. Mabuti ang Diyos, tapat pa rin ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya ang Diyos po, kahit habang yung mga mahal natin sa buhay nabubuhay pa, binibigyan sila ng Lord ng chance patungkol sa gospel. Eh paano kung mahuli na po lahat? Amen? Kaluhunin niyo ako po masaya. Sabi ho nung isang kapatid, sabi sa akin, Pastor Ray, kala mo, yung nanay ko, siya po yung nagyayaya sa akin ngayon. Oh, sabi niya sa akin, siya po yung nagyayaya sa akin ngayon pumunta sa church. Bakit kasi? Kasi yung panalangin ho nung anak na gusto niyang madala sa Panginoon yung kanyang magulang. Ngayon po kasama natin ho sila. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya hindi lang ho siya ang masaya. Ako po, masaya po ako. Bakit po kasi yung chance na binigay ng Diyos doon sa kanyang mahal sa buhay, nag-response yung mahal sa buhay. Hindi pa huli ang lahat. Yung salvation ho nung kanyang mahal sa buhay. Eh nga paano kung mahuli ng lahat? Kaya meron kang tungkulin, may gampanin ka. Kaluhunin nyo, kahit ang bayang Israel po, binibigyan ho ng Diyos ang pabor palagi. Paulit-ulit nilang sinusuway ang Diyos, pero ang Diyos po ay paulit-ulit pa rin gumagampan sa kanyang naisin sa bayang Israel. And then, verse 4 po, God is faithful in spite of your sin. Ang Diyos ay tapat sa kabila ng iyong kasalanan. Verse 4 po, basahin po natin. Huwag nawang mangyari. Hayaang ang Diyos ay maging tapat. Kahit na ang bawat tao ay sinungaling, gaya ng susulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at magtagumpay ka kapag ikaw ay hinatulan. Napakalawak ng biyaya ng Diyos. Naniniwala ba kayo? Napakalawak ho ng biyaya ho ng Diyos na kanyang pinapakita. Hindi malupit ang Diyos sa bayang Israel. Never. Hindi ho siya malupit. Their unbelief cannot annul the faithfulness of God.
Sabi ho doon in English, may it never be, sabi ho ni Apostle Paul. Ang kahulugan niya sa Griego is magenoito. Ang ibig sabihin ng magenoito is the strongest negative possible in Greek. It is the same in verse 6. Anong sabi niya? Huwag daw ang mangyari, sapagkat kung gayoy, paano hahatulan ng Diyos ang sanlibutan? Yung meaning na true is aletheia. Ibig sabihin ng aletheia, which refers to the absolute truth, which is one of the attributes of God. We call it veracity. It is part of His holy character. Kaya never na maging liar ang Diyos. Never na sinungaling ang Diyos. Kasi pag sinabi ng Diyos sa kanyang salita, tuto pa rin ho niya yon. Say amen to that. Mangyayari kung ano ang sinabi ng Diyos. Let God be true, sabi ng Apostle Paul, and every man a liar. Paul meaning here is that in spite of one man, God will honor His promise. Regardless of how wicked a man may become, the Lord will never give up on him. Tandaan natin, hindi ka bibitawan ng Diyos. Yung mahal mo sa buhay, hindi bibitawan ho ng Diyos yan kung lagi mong ipinapanalangin sa Diyos. Nakuha niyo po mga kapatid, huwag mong sukuan ang mga mahal mo sa buhay. Naniniwala ho ba kayo doon? Huwag mong sukuan ang mga mahal mo sa buhay kasi ang Diyos hindi sila sinusukuan. Amen po ba? Habang buhay pa sila, hindi sila sinusukuan ho ng Diyos. Kung titigan ho ng Diyos ang pagiging makasalanan ho natin, ito makinig ho kayo mabuti. Kung ang Diyos po ay titingin sa mga kasalanan ho natin, hindi na ho tayo mabubuhay sa mundong ito. Naniniwala ho ba kayo doon? Kasi hindi tinitigan ng Diyos kung ano ang kasalanan na meron ka. I correct doon sa prayer na nababawasan ng kasalanan. Hindi pwedeng nababawasan ng kasalanan. Sabi naman ng kasulatan, all our sin is forgiven. Amen? Do you believe that? Naniniwala ho ba kayo lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na ng Panginoon? Yes, nagkakasala tayo, pero tayo po ay pinatawad na ng Diyos. Our sin from the past to the present up to the future already paid. Do you believe that? Do you believe that? Yun po ang panghawakan ho natin mga kapatid. Hindi nababawasan ng kasalanan, kundi already paid. Kasi kung titigan ho ng Diyos ang ating kasalanan, hindi ka na mabubuhay pa. Pero because of faithfulness ng Lord, hindi niya tinitignan ang kasalanan mo. Amen po ba? Ang tinitignan niya si Kristong sinampalatayanan mo ngayon sa buhay mo. Say amen to that. Palapakan natin ang Panginoon. Sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 13, kung tayo'y hindi tapat, siya'y nananatiling tapat. Amen po ba? Sapagkat hindi niya maipagkakaila ang kanyang sarili. If we are faithless, He remains faithful. He cannot deny Himself. So sinulat po ni Pablo ito kay Timoteo, ang nasa isipan ho niya, mananampalataya na. Believers po, hindi po unbelievers. In reality, meron naman talagang hindi faithful sa Diyos eh. Ano po ba yon? In realidad, may mga Christian naman hindi faithful eh. Yung mga hindi faithful, ganito ho yan. Ang hindi faithful ho sa Diyos, sila ho yung mga carnal. Sila ho yung gumagawa ho ng kasalanan. Gumagawa ng kamalian sa harapan ng Diyos. But, still, sabi ng Lord, He is faithful. I am faithful. Kahit hindi hindi faithful ang isang mananampalataya, remain si Lord na faithful. Amen? Yung faithless ho doon, hindi ibig sabihin, no, hindi po yung patungkol sa salvation, ha? Again, yung 2 Timothy, nung ating binasa kanina, hindi po yun patungkol sa kaligtasan natin. Yung pagiging faithless ho natin doon, yung hindi nating pagbibigay kaluguran ho sa Diyos in terms of our sanctification. Hello? Ulitin ko, yung sanctified, hindi natin pwedeng gamitin sa past tense. Yung sanctification, that is a present tense. Amen po ba? Tayo po ay still ongoing, on process yung ating sanctification. Amen?
nagkakaroon ng ongoing sanctification ng isang Kristiyano pag once na siya po ay nagkukumit ng kasalanan at nakukonvict siya sa kasalanang nagawa ho niya at kinakausap niya ng Holy Spirit at sinasabi ng Holy Spirit, anak, iwan mo na yan. Anak, ito ang gawin mo. Anak, ito ang tama. Nandiyan pa ho ba kayo mga kapatid? Kaya ang hamon ni Pablo, ang Christian ay patuloy na maging faithful sa Diyos. Paikalabit ang katabi, sabihin mo, remain faithful. Amen. Manatili kang tapat. Amen. At ito lang kalahon ninyo, ang Diyos po ay laging tapat po sa atin. Ngayon, Pastor Ray, how can I remain faithful to God? Ha? Paano kaya? How? How, Pastor Ray? How can I remain faithful to God, Pastor Ray? Ito lang ang sagot. Read, study, and meditate God's Word weekly. Weekly ba? Once a month ba? Anong sabi ko dyan? Daily. Araw-araw. Basahin at pag-aralan, pag-inilay-nilayan ang salita ng Diyos araw-araw, hindi once a month, hindi once a week, kundi daily. Ang Diyos kasi hindi siya ulitin ko ha, ang Diyos kasi hindi siya magsasalita sa tenga natin at makakarinig tayo ng boses, sasabihin, Ray, bumangon ka na. Ray, magbasa ka ng Bible. Ray, manalangin ka na sa akin. Hindi tayo makakarinig ng audible voice from God. Gusto mong mapakinggan ang Diyos sa buhay mo? Read, study, and meditate God's Word daily. Bible lang. Pakita natin yung larawan. Isa lang. Yan, tingnan mo. Lord, please talk to me. Sometimes, ganyan na maraming Christian. Lord, please talk to me. Lord, please talk to me. Pero anong ibibigay ni Lord? Ayan o, Bible ko, nasa kamay mo na. Nagsasalita ang Diyos sa tuwing ikaw ay nagbabasa ng salita ho ng Diyos. Next picture. Ganyan lang ho ang Diyos. Habang nagbabasa ka, nasa likod ng Biblia si Kristo Jesus at siya ay nagsasalita na sa iyo. Nangungusap na sa iyo. Ito sa oras na ito, habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, nagsasalita na si Kristo sa iyo. Na kailangan mong makinig mabuti at ito ang sinasabi ko sa iyo ngayon. Dahil ang ating tinatalakay ay salita ng Diyos. Amen. And then secondly, be obedient to the Holy Spirit's guidance. Maging masunurin sa gabay ng Espiritu Santo. Minsan nananalangin tayo, gabayan tayo ng Holy Spirit sa mga desisyon natin. Ang katotohanan minsan, tinuturo na ng Holy Spirit, pero hindi naman natin ginagawa. Di ba? So paano nangyayari ang paggabay ng Holy Spirit? Pastor Ray, paano? Turuan mo ko. Like I said before, brother and sister, walang audible voice. I don't believe in audible voice from God. Sometimes yung gusto mong audible, baka hindi ang Diyos ang nagsasalita sa iyo, baka si Satanas na ang nagsasalita sa iyo. Be careful, brother and sister. Hindi lahat ng ating napapakinggan ay tungkol sa Diyos. Baka nagka-counterfeit lang si Satan. Pastor Ray, napapakinggan ko. Nagsasalita na ang Diyos sa akin. Ito na, kinikilabutan na ako. Baka natatai ka lang. Kaya kinikilabutan. Tandaan mo, wala sa pakiramdam ang presensya ng Diyos. Wala sa kilabot. Kahit kilabutan ka pa, kung anong klaseng kilabot na meron ka, wala ho yan sa kilabot na yan.
gusto mong mapakinggan, makinig kang mabuti sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Diyos. Nandiyan pa ba kayo? Pastor Ray, paano nga ba? Ito lang mo yan, tuturo ko kayo. Nagpipray ka ba? Nandalain ka ba? Kung ano ang sumagi sa isipan mo. Kung ano ang nailagay sa puso mo. At sumangayon ang salita ng Diyos, yun na yun. Amen? Kinakailangan mag-connect yung na lumagay sa isipan mo, lumagay sa puso mo, mag-connect sa salita ng Diyos, mag-confirm, baga. Kinakailangan may confirmation. Nakuha niyo mga kapatid? Tatlo lang ho yan mga kapatid. Ito, makinig kayo mabuti. Sasabihin mo kay Lord, Lord, bago ka mag-church, Lord, what is your message to me? Ano ba ang gusto po ninyong mangyari sa akin? O bago ka mag-church, Lord, sige po, pakita mo sa akin. O tapos may nakita ka sa nakaratula, God will make a way. Lord, salamat po, meron ka nang ginagawa. O minsaya ng Diyos yun, na ako nang nakita. Pumunta ka sa church. Napakinggan mo ang mensahe. Na-absorb mo. Makinig kayo mabuti, mga kapatid. Napakahalaga po nito. To confirm na yun ay galing sa Diyos. Kinakailangan may outward manifestation. Ano yung outward manifestation? Ang outward po, ito yung napapakinggan mo mula sa labas. Saan po yan? Sa church. Habang nangangaral si Pastor Ray, matamang kang nakikinig ng mensahe ng Diyos doon, nagsasalita na siya. Tapos meron kang inward. Ano yung inward? Nilagay ng Diyos sa puso mo at isipan mo na nag-confirm sa outward sa paikinig mo ng salita ng Diyos. At meron tinatawag nating God's Word. Manifestation. Nagbasa ka ng Biblia. Sumang-ayon. Outward, inward, and then the Scriptures. Panalo ka. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Yun ho lang yun. Very simple. Hindi yung makakapakinig ka ng audible voice. No, never. Para lang ho tayo mag-ingat ho tayo kasi deceiver si Satan. Alam mo ba yun? Deceiver ho siya. Pwede siya mag-counterfeit as an angel of light according to the Word of God. Kaya ingat ho tayo. Even the people, sometimes yung mga tao nagdadala ng Bible, akala ho natin talaga sa Diyos, pwede silang gamitin ng demonyo. Ngayon, para makaligtas ka doon. Look at the Scriptures. Tama ba yung sinasabi ng tao? Kaya na po, napadaan kami dyan ayan, yung era niyan. Susana. May naka-poste doon 2 tao. Ganda, ganda ng damit. Nakalagay sa gilid nila, gumising. Alam niyo na yun, ha? Kwekwentuhan sila. Wala siyang ginagawa, nakatayo lang parang poste. Siyempre, kita natin, popormal ng tao, nakadekta ang gagaling Pero alam na mo natin ang aral nila. Nakuha ninyo? Kaya hindi lahat na nagdadala ng Biblia ay sa Diyos. Pwede mag-counterfeit ang demonyo into the angel of God, angel of light, para to deceive us. Kaya importante the Scriptures. The final confirmation is the Scriptures. Amen? Halimbawa, nagkamali ka sa outward. Ulit nito nagkamali ka sa outward. Nagkamali ka sa inward. Hindi nag-confirm sa God's Word. Huwag kang sumunod. Amen? Nakuha niyo mga kapatid? Kinakailangan magkaroon ng confirmation yung 3. Outward, inward, and God's Word. Yun po yun. Panalo ka. Ganun ang ginagawa ko sa Christian life ko. Every time in my major decision, I always consult sa Diyos. Lord, ito po ba'y plano ninyo? Nilagay mo sa puso ko. Kinakailangan mapakinggan ko mula sa mga pastor, halimbawa nangangaral, halimbawa nakanigo ko sa YouTube, minsan ginagamit ng Lord ho yun. And then, nag-confirm sa God's Word, go. Sabi ko, Lord, salamat. Tama ang desisyon. Tandaan ninyo mga kapatid,
mahirap magsisi sa huli. Siyempre naman, pastor, wala naman nagsisisi sa una. Meron ba nagsisisi sa una? Kung pwede ba eh. Yung sa ulo, doon pa lang, doon ka, magsisi ka na. Hindi, kinakailangan ma-experience mo, kinakailangan maramdaman mo, makita mo na mali nga yung pinili mo. Paano mo gagawin mo yun? Make sure, doon pa lang, at the beginning of your major decision, ito ba ay sinang-ayunan ng Diyos? Kung hindi, huwag kang mag-go. Like Israel, habang sila ay nasa wilderness, ano ang sign na sila ay pinapagona ng Lord? Anong sign? Ano po? Ano po? Ano po? Pillars of fire. Pag yung Ark of the Covenant, yung temple, di ba nasa ano sila? Kasi sila po yung mga nomads eh. Ano ba yung mga nomads? Ang mga nomads, wala silang sariling lugar. Naglalakbay lang sila. Okay, habang naglalakbay sila, so pag nakita nila yung clouds at night, ibig sabihin, naglip na yun, tumaas na yun, oras na ng impake yun. Ano sila? Ligpitan na sila. Habang umaandar na, tama ba yung word ko? Umuusad na yung pillars of cloud, yun po ay humahakbang na sila. Amen? Sometimes ganun dapat ang gawin ho natin sa ating mga buhay pananampalataya. Kung hindi umaangat ang gusto ng Diyos, huwag kang umangat, huwag kang humakbang. Pag umusad na ang ulap ng Diyos, doon ka palang humakbang para maging panalo ka sa buhay mo. Nandiyan pa ho ba kayo? Palapakan nga natin ang Panginoon. Parang napakaseryoso ninyo. Seryoso niyo ba? Seryoso kayo? Di ba sabi mo yun, Pastor? Be attentive sa word of God. Kaya ganyan kami, Pastor, kung makinig kami. Amen. Okay, salamat sa Diyos. You are attentive. Kasi kinakailangan mo yun eh. And then the third one, pray constantly. Patuloy kang manalangin. Bakit? Naniniwala tayo, malaki ang nagagawa ng panalangin natin sa Diyos. Amen. Nandiyan po ba kayo? Dahil sa panalangin natin, naranasan ho natin ang presensya ho ng Diyos. Mahalaga ang paikipag-usap sa Diyos. How many times? Ilang beses ka manalangin sa loob ng isang araw? Pastor Ray, pagising ko ng umaga, good morning lang. Sabi ko nung bago lang, yung bago lang sa atin sa Batangas. Natutuwa po ako, yung batang yun, nung nasa youth gathering natin, siya yung first time talaga na pumunta ho sa front. Tapos lumuhod siya. Nag-altar call ako, tapos nung pinatuhan ko ng kamay, umiiyak siya. Tapos sabi ko sa kanya, anak, may plano ang Diyos sa'yo. Sabi ko sa kanya. Tapos hindi na po na uma-absent, tama po ba, Pastor Nat? Hindi na siya uma-absent, tuloy-tuloy, consistent po yung kanyang pagdalo. Tapos kahapon po nakita ko siya sa Batangas, kinausap ko uli, kala mo, Pastor Ray. Sabi niya, actually, nung buhay pa ang lola ko, dinadala ako sa malaking simbahan. Nung wala na ang lola ko, sabi ko sa kanya, katulad ka pala kita. Nung bata, ako religyoso kong tao. Pero kala mo, sabi ko sa kanya, ang pagiging religyoso, dadaling ka ng Diyos sa tamang pananampalataya. Sabi niya, opo, Pastor, dito po ako eh. O, paano ginagawa mo? Pagising ko ng umaga, sabi ko lang, salamat Lord. Yun lang. Siyempre, bago pa lang mo siya eh. Kalahon yung isang manampalataya, hindi lang salamat Lord. Kinakailangan talagang kausapin mo ang Lord. Pag-isip mo ng umaga, hindi yung salamat Lord, tapos hawak mo na agad yung cellphone. Nakakalungkot yun. Hawak mo agad ang cellphone, tapos hindi ka, salamat lang Lord, pag gumising ka. Pero nakababad ka sa cellphone. Dapat magbabad ka muna, unang-una, sa umaga, sa presensya ng Diyos. Nandiyan pa ho ba tayo mga kapatid? Babad ka dapat. Ang isang taong babad sa presensya ho ng Diyos, mahahawahan ng kaluwalhatian ng Diyos. Para isa lang. Again, ang babad sa presensya ng Diyos, mahawaan ng presensya ng Diyos. Sino yan sa banal na kasulatan? Ang nahawaan ng presensya ng Diyos. Sino ho? Sino po? Sino po? Ana? Okay, pwede po si Ana. Meron pa ho ba? Nahawaan ng presensya ng Diyos.
Moses the best example. How many days kausap niya si Lord? 40 days he passed and prayed. From the mountain, pagbabaho niya, ano ang nakita ng Israelites? Nagliliwanag ang kanyang mga mukha. Hindi matitigan ng mga Israelita ang mukha ni Moses, kaya ang ginawa ni Moses, nagtalakbong siya. Wow! Pwede kaya, Pastor Ray, sa panahon natin ngayon, mangyari ngayon yun? Palagay hindi nyo, pwede ba mangyari yun? Ha? Nagbabad ka ng panalangin tapos bigla ka naging flashlight? No, nakita nagliliwanag ka? Hindi na po mga kapatid. Hindi na po. Naniniwala po ako kung maayos ang pagpapakita ho natin sa ating mga mahal sa buhay, yun na ho yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Kung nagiging best example ka sa family, yun ang glory ng Lord na meron ka ngayon. Amen po ba? Kasi may danger ho yan. Imagine mo ako, bigla akong nagliwanag sa mukha ninyo. Siyempre, iba ho yung tingin nyo sa akin. Ako, parang anghel na si pastor. Kaya mangyayari dito, ako na yung maluluwalhati, hindi na si Kristo. Kaya hindi inaalaw ng Lord yan sa totoong simbahan. Amen po ba? Kasi ang gusto ho ng Diyos, everybody happy. Amen? Everybody nag-glorify si Lord sa buhay ho natin. In terms of what? In terms of our daily doing. Anong ginagawa mo araw-araw? Kinakailangan make sure na nag-glorify si Lord sa ginagawa ho natin. Amen? Bawat sinasabi mo, dapat naluluwalhati si Lord sa buhay ho natin. Bawat iniisip mo, dapat naluluwalhati si Lord sa buhay ho natin. Bawat ginagawa mo, dapat naluluwalhati si Lord sa buhay po natin. Amen po ba? Kung gusto ho nating lubusang makilala ang isang tao, kausapin mo siya. Amen? Gusto niyo ako makilala? Tira kayo sa amin. Tira kayo sa amin. Gusto niyo ako makilala? Kasi kung gusto niyo ko laging kausap, even my mannerism, makukuha ninyo eh. Tama po ba ako? Pag sa simbahan, punta kayo sa simbahan, malalaman mo JIL yan. Kung ang tunog din ng preaching ho ni Brother Eddie. Malalaman mong CCF yan kung ang tunog ng salita ho niya Peter Tanchi. Di ba? Malalaman mong El Shaddai yan kung tunog Mike Bilarde. O, ganun yun. Lagi mo siya napapakinggan eh. Sabi ko sa asawa ko, sino kayo ginagaya ko? Meron ba akong nagagaya? Sabi sa akin ng asawa ko, hindi, wala akong nakikita from other person na katulad mo. You are unique. Sa totoo lang, gusto kong maging unique. Ayoko na merong ginagayaan. Dahil ang ginagayahan ko, si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? Ang dapat gayahin ho natin, hindi tao. Ang gayahin natin si Kristo. Nung nabuhay siya 33 taon, hindi ho siya nagkasala. Never. Yes, siyempre, anak siya ng Diyos. Yes, He is God. He is also man. Pinapakita lang ni Kristo Jesus ng ating Panginoong Jesucristo, we are His followers. Be like Christ. Imitate Christ in our daily lives. Kinakailangan gayahin natin si Kristo Jesus, hindi ang tao. Nandiyan pa ba kayo? Palapakan na lang ng Panginoon.